Walang himala! My brother is not a pig. Aking sinta! May mga pangalan na, sa bawat pagbigkas, tila nagiging alamat. Isang tinig na minsan ay inyakan ng buong bayan, at minsan ding pinatahimik ng kapalaran. Sino nga ba siya, ang babaeng mula sa alikabok, ngunit umangat patungo sa mga bituin? Ang superstar na minahal si Namba, ngunit kalaunan ay binalot ng kontrobersya, intriga, at mga lihim na hindi kailanman lubusang naipaliwanag. Sa likod ng kanyang mga awitin at pelikulang nagpaiyak sa milyon-milyon, may mga tanong na hanggang ngayon, hindi pa rin natutugunan. Ano ang tunay na dahilan ng kanyang mga pagbagsak? Sino ang mga taong nagpasakit sa kanya? At bakit, sa kabila ng lahat, nananatili siyang isang alamat na hindi kailanman mapapantayan? Ito ang kuwento ng isang babaeng binago ng tagumpay, sinubok ng kapalaran, at tinuring na diyosa ng pelikulang Pilipino. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti, may mga lihim na naghihintay pang mabunyag. Ano ang misteryong bumabalot sa biglaang pagpanaw ng pinakamahal na superstar ng mga Pilipino, si Nora Aunor? Sa likod ng bawat tagumpay, may mga paang minsang naglakad sa alikabok ng hirap, bago siya naging superstar. Bago siya tinawag na pambansang alagad ng sining, siya muna ang batang si Nora Cabaltera Villamayor, isang simpleng batang babae mula sa Barrio San Francisco, Iriga, Camarines Sur. Ipinanganak noong Mayo 20, 1953, kay Antonia Cabaltera at Eustacio Villamayor, si Nora ay lumaki sa gitna ng kahirapan, sa pamilyang may 9 na magkakapatid. Isa na rito si Eddie Villamayor, na kalaunan ay naging aktor din. Habang ang iba'y naglalaro, si Nora ay hawak ang garapong may malamig na tubig, ibinibenta sa harap ng Bicol Express train station. Maaga niyang natutunan na ang tagumpay ay hindi hinihintay, kundi pinaghihirapan. Naglalako siya ng money sa mga bus, umaasang makabenta bago lumubog ang araw. Ngunit sa likod ng bawat pagod at pawis, may musika. Ang kanyang lola Teresa ang unang nagturo sa kanya ng awitin, ang kantang The Way of a Clown. At mula noon, ang tinig ni Nora ay tila naging isang himig ng pag-asa para sa kanyang pamilya. Ang kanyang tiyahin, si Belen Aunor, ang nagturo sa kanya ng tamang diction, interpretation at expression. At siya rin ang nagbigay sa kanya ng pangalang Nora Aunor. Isang pangalang kalaunan ay magiging simbolo ng tagumpay, luha, at kontrobersya. Sa kabila ng kahirapan, unti-unting binuksan ni Nora ang daan patungo sa mga mikropono at entablado. Una niyang pinatunayan ang sarili sa Darigold Jamboree Radio Singing Contest, kung saan kinanta niya ang You and the Night and the Music, at tinanghal na kampiyon. Sinundan ito ng tagumpay sa The Liberty Big Show, at doon nagsimulang mapansin ang tinig ng isang batang may kakaibang timbre at damdamin. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok at tagumpay ay dumating nang sumali siya sa tawag ng tanghalan, ang pinakaprestihiyosong patimpalak sa bansa sa panahong iyon. Sa unang subok, siya'y nabigo. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, noong Mayo 29, 1967, bumalik siya, dala ang tapang, panalangin, at boses na puno ng kaluluwa. At sa kanyang awiting Moonlight Becomes You, tinalo niya ang lahat. Ang batang minsang nagbenta ng money sa lansangan, ngayon itinatanghal na kampeon ng sambayanan. Ngunit sa bawat tagumpay, may kapalit. At sa pag-akyat ng kanyang pangalan sa bidituin ng kasikatan, walang nakaalam, na sa likod ng mga ngiti at awit, magsisimula rin ang mga lihim, sugat, at trahedyang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi kailanman nakalimutan ni Nora ang halaga ng edukasyon. Bagamat kapos sa pera, kapos sa marangyang pangarap, kailanman ay hindi siya nawala ng pag-asa. Noong 1959, pumasok siya sa Mabini Memorial College para sa unang baitang. Isang maliit na eskwelahan, ngunit doon unang nahubog ang kanyang disiplina at pangarap. Pagdating ng ikalawang baitang, lumipat siya sa Nichols Air Base Elementary School mula 1960 hanggang 1962, isang paaralang malayo sa kanyang pinagmulan, ngunit nagsilbing unang hakbang ng kanyang pagangat. Doon, sa pagitan ng mga libro at simpleng baon, unti-unting namulaklak ang batang may boses na kakaiba, isang tinig na hindi basta maririnig sa kahit kanino. Habang ang iba'y nag-aaral lang para makapasa, siya'y nag-aaral upang makaahon. At nang siya'y tumungtong sa sekundarya, nagtapos siya sa Generosa de Leon Memorial College sa Parañaque, isang institusyong kaanib ng Centro Escolar University.
Sa bawat taon, dala-dala niya hindi lang ang pangarap ng isang batang babae, kundi ang pag-asa ng isang pamilyang umaasa sa kanyang tagumpay. Ngunit higit sa lahat ng natutunan niya sa eskwelahan, ang pinakamahalagang aral ay hindi itinuro ng mga guro, kundi ng buhay mismo. Dahil habang siya'y nag-aaral, sa labas ng silid-aralan ay naghihintay ang realidad, ang pagbebenta ng money, ang pagtitiis sa gutom, at ang tahimik na panalangin na balang araw. Maririnig din ng mundo ang kanyang tinig. At yun nga ang nangyari. Mula sa isang batang naglalakad papasok sa paaralan ng nakayapak, ngayoy haharap siya sa entabladong magpapapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Mula sa mga aral ng buhay at paaralan, ipinanganak ang tinig na magpapatahimik sa mga duda, magpapayak sa milyon-milyon, at mag-iiwan ng bakas na hindi kailanman mabubura sa kasaysayan. Ito ang simula ng pag-ahon ni Nora Aunor. Ang kwento ng isang alamat ay hindi nagsisimula sa tugatog ng tagumpay. Kadalasan, ito'y nagsisimula sa mga tanghalang maliit, sa mikroponong tinig lang ang puhunan, at sa isang pusong ayaw sumuko. Noong huling bahagi ng dekada 60, sa panahong ang musika at pelikula ay kontrolado ng mga may itsura at koneksyon, may isang kakaibang tinig na biglang sumulpot, malamig, malambing, at may kaluluwa. Iyon ang tinig ng batang si Nora Aunor, ang kampiyon ng tawag ng tanghalan noong Mayo 29, 1967. Mula noon, unti-unti siyang napansin ng mga producer, at nagsimula siyang bumida sa mga pagtatanghal at radio shows, hanggang sa mabigyan ng pagkakataon sa Cine Manila Film Festival bilang bagong mukha ng pelikula. Noong 1968, opisyal siyang pumirma ng kontrata sa Tower Productions, at agad siyang lumabas sa pelikulang All Over the World, kasama ang mga kilalang artista ng panahong iyon. Ngunit ang tunay na pag-akyat ng kanyang karera ay nagsimula nang siya'y ipareha kay Tirso Cruz Thurs, na kalaunan ay magiging bahagi ng isa sa pinakasikat na tambalan sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, ang Guy and Pip. Ang tambalang ito ay hindi lamang kinagiliwan ng masa, ito'y naging simbolo ng isang henerasyon. Ang kanilang pelikulang Young Girl noong 1969 at My Little Brown Girl noong 1970 ay tumabo sa takilya at nagtulak kay Nora sa rurok ng kasikatan. Sa bawat sinehang pinupuno ng mga tagahanga, umalingaw-ngaw ang pangalan ng The Superstar. Ngunit hindi lang sa pelikula namayagpag si Nora, pati sa larangan ng musika, siya isang halimaw sa talento. Noong 1971, inilabas niya ang kantang Pearly Shells na tumabo sa merkado at nagbenta ng higit 1 milyong kopya, isang pambihirang tagumpay sa panahong iyon. Sinundan ito ng mga album tulad ng The Golden Voice of Nora Aunor at Among My Favorites, na nagpatibay sa kanyang titulo bilang pinakamahusay na babaeng mang-aawit ng dekada. Sa dekada 70, sunod-sunod ang kanyang pelikula, mula sa Lollipops and Roses, Bongga Ka Day, hanggang sa Superstar noong 1971. Ngunit higit sa lahat, dito rin nagsimula ang kanyang paglipat mula sa mga pa-cute na papel patungo sa mga seryoso at makabuluhang karakter. Noong 1976, nagbago ang lahat. Sa pelikulang 3 Taong Walang Diyos ni Mario O'Hara, ipinakita ni Nora Aunor ang lalim ng kanyang pag-arte bilang si Rosario, isang babaeng nahulog sa isang hapon sa gitna ng digmaan. Ang kanyang pagganap ay nagpatigil ng hininga sa mga manonood at nagpatunay na siya ay hindi lamang artista, siya ay isang institusyon. Ang pelikulang ito ang nagbigay sa kanya ng unang Gawad Yurian Best Actress Award. At mula noon, sunod-sunod na ang pagkilala mula sa Bonggang-Bongga, minsay Isang Gamu-Gamu noong 1976, kung saan binitiwan niya ang isa sa pinakatanyag na linya sa kasaysayan ng pelikula, My Brother is Not a Pig. Ang pelikulang iyon ay hindi lamang obra, kundi sosyal na komentaryo, isang tapang na bihirang makita sa isang artista noong panahong iyon. Pagdating ng dekada 80, sa gitna ng mga pagbabago sa industriya, nanatiling matatag si Nora. Gumanap siya sa pelikulang Bona noong 1980, Andrea, Paano ba ang maging isang ina? At Himala noong 1982, isang pelikulang itinuring ng CNN bilang one of the best Asian films of all time, kung saan sumikat ang linyang, Walang Himala. Walang himala! Ang linyang iyon ay hindi lang bahagi ng pelikula. Ito'y naging sigaw ng bayan, isang simbolo ng katotohanan at pananampalataya. Ang kanyang pagganap bilang Elsa ay nagdala sa kanya ng Best Actress Awards mula sa Pilipinas at iba't ibang international film festivals, kasama ang Asia Pacific Film Festival at Cairo International Film Festival.
Sa paglipas ng panahon, mula sa batang nagtitinda ng money, hanggang sa babaeng nagbigay buhay sa mga karakter na nagpaiyak at nagpaisip sa sambayanan, si Nora Aunor ay hindi lang artista. Siya ay tinig ng mga naapi, mukha ng pag-asa at puso ng pelikulang Pilipino. Samantala, sa kabilang pahina ng buhay ng superstar, ay may liwanag at ligaya siyang isinasabuhay. Sa mata ng publiko, sila ang perpektong tambalan, ang reyna at hari ng pelikulang Pilipino. Ngunit sa likod ng mga eksena, nakatago ang isang kwentong puno ng pag-ibig, sakit at mga lihim na hindi kailanman nakita sa pelikula. Noong Enero 25, 1975, sa gitna ng kasikatan, ikinasal si Nora Aunor at Christopher De Leon sa isang civil ceremony. Ang kanilang pagsasama ay tila isang pelikulang isinulat ng tadhana, isang kuwento ng dalawang bituing nagsanib sa langit ng showbiz. Pagkaraan ng isang taon, noong Enero 27, 1976, muling sinelyuhan ng dalawa ang kanilang pag-ibig sa isang relihiyosong kasal. Nagkaroon sila ng isang anak, si Christopher Ian De Leon, at 4 pang ampon, sina Lotlot, Matt, Kiko, at Kenneth, mga batang naging bahagi ng pamilya at ng kanilang pangalan. Sa bawat larawan ng kanilang pamilya, nagniningning ang saya at kasiyahan. Ngunit sa likod ng mga ngiti, unti-unti ring umuusbong ang mga bitak ng hindi pagkakaunawaan. Ang minsang pinakapinagpala sa pag-ibig ay tuluyang nagtapos sa hiwalayan. Noong 1996, opisyal na na-dissolve ang kanilang kasal, isang pagtatapos na nag-iwan ng marka sa puso ng superstar. Ngunit gaya ng tunay na ina, hindi kailanman nawala ang pagmamahal ni Nora sa kanyang mga anak. Sa bawat tagumpay nila, naroon pa rin siya, tahimik, ngunit laging nararamdaman. Ngunit sa pag-ikot ng mundo, lumabas ang mga record mula sa Clark County, Las Vegas. Mga dokumentong nagbunyag ng mga kasal na hindi pa kailanman nalaman ng publiko. Ayon sa tala, noong Hulyo 7, 1988, ikinasal si Nora kay Richard Merck, isang jazz singer at aktor. Kinumpirma ni Merck ang kanilang kasal sa isang panayam, isang relasyon na tumagal ng 3 taon bago sila naghiwalay, ngunit hindi kailanman nagpa-divorce. Ang kanilang kwento, tahimik na lumipas sa ilalim ng anino ng Amerika, malayo sa mga mata ng mga tagahanga, ngunit bahagi pa rin ng mahaba at masalimuot na paglalakbay ng superstar. Ngunit mas nakapagtataka ang sumunod na tala. Isang record na nagsasabing noong Mayo 20, 2000, ikinasal umano si Nora sa kanyang manager na si Nori Sayo. Isang kasal na agad pinabulaanan ni Nori Sayo. Paliwanag niya, hindi posible ang ganoong kasal dahil sa panahong iyon, ang same-sex marriage ay legal lamang sa Massachusetts, at hindi sa Las Vegas. Sinabi pa ni Nori na maaring may ibang taong nagsumite ng peking aplikasyon sa kanilang pangalan. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung ano nga ba ang totoo sa likod ng record na iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pangalan ni Nora ay nanatiling matatag. Maraming unos, maraming intriga, ngunit siya pa rin ang Nora Aunor na minahal ng sambayanan. Subalit sa likod ng liwanag ng tagumpay, nagsimulang umusbong ang mga anino, ang mga intriga, ang mga kontrobersya, at ang mga sugat na pilit niyang tinatago sa ilalim ng kanyang mga ngiti. Ngunit iyon ay isa namang kabanata sa alamat ni Nora Aunor. Sa pag-ikot ng panahon, naramdaman ni Nora Aunor ang bigat ng kasikatan. Ayon sa tala, noong huling bahagi ng dekada 1918 at unang bahagi ng 1990s, umatras siya ng bahagya sa industriya at lumipat sa Estados Unidos para sa ilang taon dahil sa sobrang atensyon at pagod sa showbiz. Ang medyo pag-urong nito sa mainstream ay naging senyales na hindi basta ang lahat ay liwanag sa likod ng glamour. Ngunit sa bawat pagkakataon, muli siyang bumanggon at lumahok muli sa mga pelikula at telebisyon at ipinakita na ang kanyang sining ay hindi natapos sa kontrobersya. Pagkatapos ng mga unos na kumulog sa kanyang mundo, mga tanong, mga pag-aalinlangan, mga pagkakamali, muling bumangon si Nora Aunor. Hindi bilang simpleng pagbabalik, kundi bilang muling pagtatag sa puso ng bayan. Sa unang bahagi ng 2000s, bumalik siya muli sa industriya, kabilang ang paglahok niya sa seryeng Bituin, na umere mula September 23, 2002 hanggang Mayo 23, 2003 sa ABS-CBN. Subalit, sa kabila ng kanyang kapana-panabik na pagbabalik, ay mga pagsubok na ikinagimbal ng buong bansa. Isa sa pinakamalaking kontrobersya sa kanyang karera ay ang pagkakaaresto niya sa Los Angeles International Airport noong Marso 30, 2005, kung saan natagpuan sa kanyang carry-on luggage ang isang glass pipe at ilang gramo ng ipinagbabawal na gamot. Bagamat hindi siya hinatulan ng pagkakulong, dahil matagumpay niyang tinapos ang isang diversion program,
at noong 2007 ay na-dismiss ang kaso. Ngunit ang insidenteng ito ay nag-iwan ng marka. Noong 2014, ipinahayag ng dating Pangulong Benigno Aquino III na hindi isasama si Nora sa listahan ng mga igagawad bilang National Artist of the Philippines dahil sa issue ng paggamit niya ng ipinagbabawal na gamot. Noong Hunyo 2014, tahasang sinabihan si Nora na hindi siya isinama sa taong iyon na grupong ginawad bilang national artist sa kadahilanang magbibigay ito ng maling mensahe hinggil sa illegal na gamot. Maraming tagahanga at kasamahan sa sining ang nagpahayag ng pagkabigo at pagtutol sa desisyon. Ang pagkakasamang ito ay nagdala ng malaking usapan. Hindi ba dapat ang parangal ay ibinatay sa sining at kontribusyon at hindi sa moral na record? Samantala, noong 2008, naging permanent resident si Nora sa Estados Unidos. Muli, ay panandalian siyang namuhay ng malayo sa mga ilaw ng entablado, tila isang bituin na nagbahinga sa dilim. Ngunit ang liwanag ng isang tunay na bituin, hindi kailanman kayang takpan ng panahon. Pagdating ng 2011, matapos ang 8 taong pamahinga, bumalik siya sa Pilipinas. Handa muling harapin ang entablado, ang kamera, at ang bansang matagal na ring naghintay sa kanya. Sa kanyang pagbabalik, hindi lamang ang superstar ang nagbalik. Kasama niyang bumalik ang pag-asa, ang boses, at ang diwa ng isang babaeng hindi kailanman sumuko sa mga pagsubok ng buhay. Noong 2015, isa sa mga pelikulang kanyang ginawa ay ang Trap ng director na si Brillante Mendoza, isang drama na sumusuri sa aftermath ng Bagyong Yolanda at napili para sa Uncertain Regards sa Cannes Film Festival. Noong 2016, nag-lead siya sa indie film na Kabisera, na naging entry sa Metro Manila Film Festival 2016, na muling pagpapamalas ng kanyang kakayahan sa mas seryosong pelikulang may panlipunang tema. At kakambal ng muling pagharap niya sa kamera ay ang pagtatanghal ng pagkilala sa kanyang mas malalim na papel sa sining. Hindi na ang simpleng bida, kundi ang karakter na may tanong at damdamin. Hindi lamang komersyal na pagbabalik ang nangyari. Dahil muling nagising ang masa para sa superstar, marami ang natuwa na makita siyang muli sa entablado, sa pelikula, at sa mata ng publiko. Marami ang nagsabing ang kanyang pagbabalik ay patunay ng tibay ng kanyang impluensya sa sining at pop culture sa Pilipinas, na kahit maraming pagsubok ang dumaan, nananatili siyang simbolo. Bago pa man mangyari ang nakakalungkot na balita tungkol sa superstar, may plano umano na muling magkatrabaho sina Nora at Hilda Coronel sa isang reunion movie. Ayon sa direktor na si Adolfo Alex Jr., sabik si Nora sa proyekto at nagsisikap pang bumalik sa mas malakas na kondisyon. May pagsasalaysay din ng posibilidad na muling maituloy ang pelikulang Bona noong 1981, kung saan sina Nora Aunor at Philip Salvador ang mga pangunahing artista. Ang ideya ay isang sequel o reunion project at si Philip ay bukas sa posibilidad na makita muli si Nora sa eksena. At sa larangan ng musika, may bagong pakikipagtulungan si Nora Aunor sa singer-entrepreneur na si Jojo Mendrez para sa isang music video para sa kantang Nandito Lang Ako. Sa loob ng mahigit 5 dekada, si Nora Aunor ay naging mukha ng oportunidad para sa maraming simpleng Pilipino. Sa industriya na noon ay pinamumunuan ng mga mestiza at mayayamang background, siya ang nagpamulat na ang talento, determinasyon at puso ang tunay na daan. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa entablado ng sining, unti-unti ring lumalakas ang boses ni Nora Aunor sa mundo ng politika at lipunan. Hindi na lamang siya artista, siya ay naging simbolo ng kapangyarihan ng tinig ng tao. Taong 1986. Habang nagliliyab ang politika ng bansa, isa sa mga pinakamainit na usapin ay ang snap election sa pagitan nina Ferdinand Marcos at Corazon Aquino. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Nora Aunor sa kanyang TV program na Superstar at buong tapang na inihayag ang kanyang suporta kay Marcos. Para sa kanya, sa panahong iyon, si Marcos pa rin ang tanging makakahanap ng solusyon sa mga suliranin ng bayan. Ngunit ilang linggo lang ang lumipas, ang parehong babaeng humanga kay Marcos ay nakita sa EDSA sa gitna ng People Power Revolution, kasama ng milyon-milyong Pilipinong naghangad ng kalayaan. Isang larawan ng pagkatao ni Nora, ang kakayahang magbago, makinig, at tumindig sa panahong kinakailangan. Pagsapit ng 1998, muling nahalal ang isang dating aktor, si Joseph Estrada. At tulad ng marami, buong puso siyang sinuportahan ni Nora. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang dating kaibigan ay naging kalaban. Sa ABS-CBN noong 2001, isa siya sa mga artistang tumindig laban kay Estrada.
at hayagang binitawan ang kanyang suporta. Sa panahong iyon, ibinunyag ni Nora ang isang personal na sugat. Ang umano'y pananakit ni Estrada sa kanya noong sila ay magkasintahan. Isang revelasyon na nagbigay ng bigat at lalim sa kanyang paninindigan. Pagsapit ng 2004, inendorso naman niya si Gloria Macapagal Arroyo sa pagkapangulo, isang hakbang na muling nagpakita ng kanyang kakayahang makibagay sa bagong panahon ng politika. Taong 2001, ang superstar ay pumasok sa isang bagong entablado, ang larangan ng politika. Tumakbo siya bilang gobernador ng Camarines Sur, ang kanyang sariling probinsya. Ayon kay Raul Roco, siya raw ang magiging opisyal na kandidato ng administrasyon ni Arroyo sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Kalaunan, tumakbo siya sa ilalim ng Lakas NUCD, ang partidong pinamumunuan ni Speaker Jose de Venecia Jr. Ngunit gaya ng pelikula, hindi naging madali ang laban. Nakabangga niya si Luis Villafuerte, isang matagal ng politikong may malalim na ugat sa Camarines Sur. Sa gitna ng kampanya, binaril ng mga hindi kilalang salarin ang kanyang bahay sa Iriga City na nagsilbing kanyang campaign headquarters. Walang nasaktan, ngunit nagdulot ng takot at pangamba. Bagaman hindi siya nanalo, ang laban ay nagsilbing patunay ng kanyang tapang, na kahit sa harap ng panganib, handa siyang tumindig para sa paniniwala. Taong 2024, sa edad na 71, muling pumasok si Nora sa politika, bilang ikalawang nominado ng People's Champ Guardians Party List para sa 2025 House of Representatives elections. Ngunit noong Marso 2025, bigla siyang umatras sa laban, at sa halip, inendorso ang kabalikat ng Mamamayan Party List. Isang tahimik, ngunit makabuluhang pagtatapos sa kanyang mahabang pakikisalamuha sa mundo ng kapangyarihan. Ang kanyang paglalakbay mula sa batang nagtitinda ng mani at malamig na tubig hanggang sa pagtanggap ng highest cultural honor ng bansa ay nagsilbing inspirasyon. Ang kanyang kontribusyon sa sining ay hindi lamang biswal o pansamantala. Lumahok siya sa mahigit 170 pelikula at serye, saklaw ang romantiko, musical, social, political. Kabilang sa mga pelikulang itinuring na klasikong bahagi ng kultura ng pelikulang Pilipino, ang Himala noong 1982, na naging bahagi ng pag-aaral at restorasyon bilang bahagi ng sining na dapat ingatan. Sa bawat henerasyon, may mga bituing nagliliwanag ng higit sa iba, mga artistang hindi lang basta minahal kundi sinamba. At si Nora Aunor ay isa sa ilang nagmarka ng ganoong antas ng kadakilaan. Taong 1983, kinilala siya bilang isa sa The Outstanding Women in the Nation's Service awardee sa larangan ng sining. Paglipas ng mga taon, mas lalong tumibay ang kanyang haligi sa industriya. Noong 1999, tumanggap siya ng Centennial Honors for the Arts mula sa Cultural Center of the Philippines. At siya lamang ang tanging aktres sa pelikula na napasama sa listahan ng mga pinarangalan. Sa mga sumunod na dekada, pinatunayan ni Nora na walang edad o panahon ang kanyang kahusayan. Noong 2010, kinilala siya ng Green Planet Movie Awards bilang isa sa 10 Asian Best Actresses of the Decade. At muli, ginawaran siya ng ani ng Dangal Award mula sa National Commission for Culture and the Arts noong 2013, 2014, at 2016. Tatlong magkasunod na taon ng pagkilala. Noong 2013, tinanggap niya ang Light of Culture Award mula sa Philippine Center of the International Theatre Institute at UNESCO Dream Center bilang pagkilala sa kanyang pagiging tulay ng teatro, telebisyon at pelikula. Isang pagsasanib na siya lamang ang tunay na nakapagsakatuparan. At noong 2014, tinanggap niya ang Gawad Plaridel mula sa University of the Philippines. Isang karangalan na ibinibigay lamang sa mga natatanging tagapagsulong ng etika, husay, at dedikasyon sa mass communication. Taong 2015, kinornahan pa siya ng Gawad CCP para sa sining, ang pinakamataas na parangal ng Cultural Center of the Philippines. Sa parehong taon, pinarangalan din siya ng Gusi Peace Prize, isang international na pagkilala sa mga personalidad na nag-ambag ng kapayapaan sa pamamagitan ng sining. At sa wakas, noong 2022, natupad na rin ang matagal ng panawagan ng sambayanang Pilipino. Si Nora Aunor ay formal na kinilala bilang National Artist for Film and Broadcast Arts, ang pinakamataas na pagkilala sa kultura ng Pilipinas. Isang titulo na matagal nang nakalaan para sa kanya, at sa wakas, ibinigay ng kasaysayan. Noong 2023, isang kakaibang pagkilala naman ang dumating, isang bagong uri ng halaman ang ipinangalan sa kanya. Ang Begonia Nora Aunore, isang simbolo ng kagandahan, tibay at kakaibang anyo,
katulad ng babaeng nagbigay ng kulay at buhay sa sining ng bansa. Subalit sa kabila ng mga parangal at pagkilala sa superstar, bukod sa kontrobersya ng droga, politika at parangal, dumaan din siya sa serye ng seryosong problema sa kalusugan. Sa isang panayam noong Pebrero 2023, sinabi niyang bumaba ang oxygen level niya sa katawan ng husto at muntik siyang mawalan ng buhay. Bukod pa rito, noong Agosto 2024 ay kinailangan niyang sumailalim sa isang procedure sa vocal cord sa Japan at sinabing ang kanyang pagkanta ay naapektuhan. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapahiwatig na kahit ang isang superstar ay may kahinaan sa likod ng entablado. Ang bawat alamat, kahit gaano man ito kaliwanag, ay may takdang panahon upang pumanaw. Noong Abril 10, 2025, isang balita ang kumalat sa social media, ang superstar, si Nora Aunor, ay sinugod sa The Medical City Ortigas. Ang mga tagahanga nagdasal. Ang mga artista nagpadala ng mensahe ng pag-asa. Ngunit sa mga mata ng ilan, ramdam na nila, may mabigat na nangyayari. Ilang araw siyang nananatili sa ospital, lumalaban gaya ng lagi niyang ginagawa sa buhay. Hanggang sa sumapit ang gabi ng Abril 6, 2025, sa edad na 71 taong gulang, ang tinig na minsang bumuhay sa puso ng sambayanan ay tuluyan ng nanahimik. Ang dahilan, acute respiratory failure, isang komplikasyon matapos ang kanyang angioplasty, isang operasyon sa puso na kanyang pinagdaanan isang araw bago siya pumanaw. Pagkaraan lamang ng ilang oras, ang balita ay kumalat na sa buong bansa, pumanaw na ang superstar. Ang mga istasyon ng telebisyon, mga radyo, at maging ang internet ay puno ng pagdadalamhati at pag-alaala. Ang mga salita ng mga tagahanga ay isa, hindi na muling magkakaroon ng tulad ni Nora. At bilang pagkilala sa kanyang nayambag sa sining at sa kultura ng Pilipinas, idinideklara ni Pangulong Bongbong Marcos ang Abril 22, 2025 bilang araw ng pambansang pagluluksa. Noong Abril 22, ang Manila Metropolitan Theater, isang lugar na minsang tumanggap ng kanyang mga palakpakan, ay naging tahanan ng huling pamamaalam sa superstar. Doon ginanap ang State Memorial Service, isang parangal na bihira lamang ibinibigay sa mga artista. Dumalo ang mga kasamahan sa industriya, mga politiko, at libu-libong tagahanga mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang mga lumang eksena ng pelikula ni Nora muling ipinalabas sa mga malalaking screen. Ang kanyang tinig, Paano Kita Mapasalamatan, ay marahang tumugtog habang binabalikan ng lahat ang mahigit 5 dekada ng kanyang karera. At sa hapon ding iyon, ang kanyang labi ay inilibing sa libingan ng mga bayani, isang karangalang ibinibigay lamang sa mga taong nag-ukit ng di matatawarang ambag sa kasaysayan ng bansa. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang umalingaw-ngaw sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo. Mula sa BBC, CNN, New York Times, LA Times, France 24, NBC at maraming iba pang banyagang media, lahat ay nagaypugay sa babaeng tinawag nilang The Philippine Superstar. Ngunit sa gitna ng pagyak ng sambayanan, isang katotohanan ang nanatiling malinaw, ang nag-iisang Nora Aunor ay hindi kailanman mawawala. Dahil habang may Pilipinong marunong mangarap, marunong lumaban, at marunong umibig ng buong puso, nandoon siya. Ngunit matapos ang mga luha, ang mga bulaklak, ang mga salitang pamamaalam, may mga tanong na naiwan. Mga tanong na bumubulong sa likod ng katahimikan. Mga tanong na hindi mapawi ng kahit anong paliwanag. Abril 6, 2025. Ang opisyal na ulat, acute respiratory failure, isang komplikasyon matapos ang angioplasty. Ngunit ilang araw lang matapos ang libing, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. Mga post sa social media, mga pahayag ng ilang malalapit umano sa kanya, at mga tagahanga na tila ayaw maniwalang, ganun lang kadali nawala ang superstar. May tinatago ba? Bakit tila may mga detalyeng hindi nilalabas? At totoo bang may mga kakaibang pangyayari bago siya pumanaw? Ayon sa ilang ulat, si Nora ay stable pa raw noong Abril 15, isang araw bago siya tuluyang bawian ng buhay. Ngunit ilang oras matapos ang angioplasty, bigla raw bumagsak ang kanyang kalagayan. May ilan na nagsasabing maaaring may medical negligence o pagkakamali sa operasyon na sinadyang hindi ibunyag ng ospital. May mga netizen pa ngang naglabas ng teorya na posibleng may administrative order na pigilan ang paglabas ng mga detalye upang hindi na lumaki ang issue. Ngunit hanggang ngayon, nanatiling tikom ang bibig ng mga doktor at ng pamilya. Hindi maikakaila, si Nora Aunor ay hindi lamang artista. Isa siyang boses ng masa, isang mukha ng sambayanang Pilipino. At sa mga huling taon ng kanyang buhay, muli siyang naging aktibo sa mga isyung panlipunan at politikal.
marami siyang binatikos, may mga pinuna sa pamahalaan. Kaya't nang pumanaw siya, may ilan na nagsabing, baka hindi lang sakit ang dahilan. May mga teoryang nagsasabing maaring may political pressure o silent suppression na naganap bago siya pumanaw. Isang kilalang kritiko ng gobyerno ang nagsabi, minsan, kapag masyadong malakas ang boses, may mga taong gustong patahimikin ito. Totoo ba ito? O isa lamang itong simbolo ng takot at lungkot na naramdaman ng mga taong ayaw tanggapin ang kanyang pagkawala? Sa mga sumunod na linggo, marami ang nagpatoo sa kakaibang mga karanasan. Mga tagahanga na nagsabing narinig nila ang boses ni Nora sa lumang radyo. Bigla raw tumutugtog ang The Way of a Clown, ang una niyang natutunang kanta. May mga empleyado sa Manila Metropolitan Theater ang nagkuwento ng kakaibang lamig na dumadaloy tuwing 2:00 ng gabi, sa mismong lugar kung saan ginanap ang kanyang burol. May mga nagsabing nakikita raw nila ang anino ng isang babaeng nakabarong, nakatingin sa entablado, tila muling naghihintay ng kanyang cue para umawit. Ang iba'y naniniwalang hindi raw siya tuluyang umalis, na ang kanyang kaluluwa ay nanatili, nagbabantay, nagpapaalala, na kahit patay na ang katawan, hindi kailanman mamamatay ang sining. Hanggang ngayon, walang malinaw na sagot sa mga tanong. Ang kanyang pamilya ay nananatiling tahimik. Ang pamahalaan ay walang bagong pahayag, at ang mga tagahanga ay patuloy pa ring naghahanap ng kasagutan. Totoo bang natural ang kanyang kamatayan? O may mga puwersang gumalaw sa dilim? At kung mayroon man, sino? Bakit? Sa bawat eksenang pilit nating binabalikan, sa bawat kantang kanyang iniwan, at sa bawat pusong kanyang naantig, ang superstar ay mananatiling buhay. Hindi lamang sa entablado, hindi lamang sa pelikula, kundi sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Ito ang kwento ng isang alamat. Isang babaeng minsang itinuring na maliit at kayumanggi, ngunit sa kanyang pagpanaw, siya ang naging pinakamaningning na bituin sa langit ng kulturang Pilipino. At kahit matapos ang kanyang pagpanaw noong Abril 2025, hindi rin nagwakas ang pagbibigay pugay sa kanya. Noong Abril 25, 2025, ini-endorso ng Movie and Television Review and Classification Board ang muling pagpapalabas ng 2 pelikula ni Nora Aunor bilang tribute sa kanyang legacy. Noong Mayo 2025, posthumously ay ginawaran siya ng Presidential Medal of Merit, kasama ang ilan pang mga yumaong Filipina icons. Patunay na hanggang sa huling hininga, nanatiling buhay ang kanyang kontribusyon sa kultura at puso ng sambayanan. Isang simpleng babae mula sa Iriga na minsan ay umakyat sa entablado ng tawag ng tanghalan. Tumindig ang isang tinig na hindi lang basta narinig, kundi naramdaman. Isang tinig na pumunit sa katahimikan ng kahirapan at naging musika ng pag-asa para sa milyon-milyon. Sa bawat eksena ng pelikula, sa bawat tugtugin ng kanyang mga awitin, at sa bawat luhang dumausdos sa kanyang pisngi, ipinakita ni Nora Aunor na ang sining ay hindi para sa may pribilehiyo lamang. Ito'y para sa masa, para sa bawat Pilipinong nangangarap, nasasaktan, at muling bumabangon. Ngunit sa likod ng mailaw ng entablado, sa likod ng palakpakan at parangal, naroon ang isang babaeng marupok din, napagod, nagkasala, pero muling bumangon. At marahil, iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya minahal ng bayan. Dahil siya ay totoo. Noong pumanaw siya, noong Abril 6, 2025, hindi lang isang artista ang nawala. Isa itong yugto ng kasaysayan na nagsara. Ngunit sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat tinig na umaawit, at sa bawat ala-ala ng isang babaeng nagtagumpay sa lahat ng laban, patuloy siyang mabubuhay. Sa mga bituin ng langit, marahil ay may isa na ngayong kumikislap ng mas maliwanag. Hindi dahil sa liwanag nito, kundi dahil sa mga pusong patuloy nitong sinisinagan. Siya ang tinig ng bayan, ang mukha ng sining, ang pusong Pilipino. Siya ay si Nora Aunor, ang nag-iisang superstar, ang bituin na kailanman ay hindi mamamatay.